So ayan mga ka-solar, ayan, balik tayo sa capacity testing, ano. So sobrang ano talaga. Ayan, oh. So siguro may hangin na talaga to. Pag binuksan ko to, ayan, baka numipis pa. Magandang umaga mga ka-solar. Ayan, so sa ngayon meron tayong isang Sinopoly. Ayan, at kung nakikita ninyo medyo nakaumbok na ito. So ibig sabihin bloated na, no? Ngayon ang gagawin natin ay ika-capacity test pa rin natin. Then gusto natin malaman kung ilan pa yung voltage na natitira, and at the same time gusto nating malaman yung capacity. So yun ang end goal natin, no? Malaman yung capacity ng nag-bloat na Sinopoly na cell. So itong Sinopoly na ito, ang rated or nominal voltage niyan ay 3.2, pero hindi natin alam kung iyon pa rin ang magiging voltage niya later on, kung kaya pa rin niyang mag-stay dun sa nominal voltage, no? At kung tataas man, kasi ang maximum niyan dapat ay nasa 3.65. Kaya lang, dahil nga used na ito, pwede kong iset sa 3.60. So titingnan natin kung aabot pa o tataas pa sa 3.60. Okay, so test muna natin yung resistance para malaman natin kung meron pang voltage. So dalawa i-test natin ito gamit ang ating tester, yung resistance test at saka yung voltage, no? So sa resistance test, makikita naman natin dito sa may taas, ayan, yung ohms na yan, yung symbol na ohms ay para sa resistance, at itong symbol na B ay para sa voltage. So ito ngayon ang voltage nya, ayan, no, na sobrang mababa at na-discharge masyado, no, yung ating Sinopoly. So ang natitirang voltage ngayon ay 1.98, at medyo mataas-taas na rin yung resistance kasi 1.14 milliohms. Mataas na ito dahil kung maganda ang battery, sana hindi umaabot sa 0.80 milliohms, no, kung maganda-ganda yung cells. So ayun, at i-test na natin gamit of course ang ating mahiwagang tester, CKE Tech. Ayan, oh. So titingnan natin sa graph. Ayan. Sa pagtitest ng ating battery, gagamit tayo ng cycle test na tinatawag, no? So i-connect lang natin itong communication port. Ayan. Based dito sa reading ng ating CKE Tech, nasa 2 volts. So 2 volts, dapat 2.5 nga lang, 2.5 yung pinaka mababa, no, yung lowest voltage. So lagyan natin ng title ang ating testing, Sinopoly bloated cell capacity testing. Ayan. So yan, Sinopoly bloated capacity testing. So ang gagawin natin dito mga ka-solar ay isa cycle test natin. So dito tayo gagawa ng parameters. Pag cycle test, ibig sabihin patataasin muna yung voltage, i-charge muna itong ating Sinopoly. Ayan. At pag nakuha na yung 3.6, magi-start na yan na bababa. So makikita na lang natin mamaya yung graph na nag-drop down na yung current, yung red. Ayan. At nosedive yun, nose-dive. At magmi-meet somewhere else, ano, dun sa 2.5 volts, yun ang cutoff voltage natin. Itong magmi-meet yung current at saka voltage, no? Kasi magsi-zero out yung current na ang gagamitin natin ay 40 amperes. At sa pagsaset ng sa start natin sa step 1, gagamit tayo ng constant voltage na 3.6, no? 3.6 at sa current naman ay 40 amps. Yan. And then mag-a-add tayo sa second step
Ayan, sa second step naman ay discharge ang gagamitin natin. Ayan, oh. Yung D, discharge yan, constant current. At same parameters ng amperes, 40 amperes. Kaya lang dito sa voltage ay 2.5 na tayo. Yung cut-off voltage. Ayan. So, okay natin. Ayan. Okay, so tamang-tama itong pagkaka-capacity test natin ng Sinopoly dahil habang sineset ko yung ating 5 kilowatts na DEA solar hybrid inverter, gagamitin natin itong si ATL cells. Diyan natin gagawin yung ating tutorial para sa complete and step by step installation ng hybrid solar power system, no? So ayun, at i-start na muna natin ito at habang sineset up ko yung ating paglalagyan ng hybrid DG hybrid setup ay at least meron tayong ginagawa habang naghihintay dito sa result nito. Anyway, ang result naman nito ay makikita natin after na ma-meet niya yung 2.5, yung 2.5 na ito. Pag na-meet na yan, yung 2.5 na yan, ibig sabihin tapos na. So start natin. Ayun, tumunog na. So nakita natin dito yung graph. Ayan, yung red ay yan ay sa current at ito ay sa voltage, no? So check natin ang beginning voltage natin. Nag-start tayo 2.012. Yan ang beginning voltage natin. So tayo ay aakyat, tataas ng tataas, no? Para ma-meet yung 3.6 dito. Kasi kailangan masatisfy muna yung step 1, no? 3.6 volts. So kung mabilis ang pag-charge niyan, mabilis din tayo makakapag-capacity test kasi kung matapos ang charging, no, ma-meet yung 3.6, yun naman ang start ng capacity testing. Okay? So ayun, at babalikan natin mga ka-solar. Okay mga ka-solar, balik tayo dito sa ating capacity testing. So i-check natin kung ilan na ang voltage. Ayan. So ayun, 3.54 na, malapit na. Malapit na tayo mag 3.6. Kaya lang ayan, no. So pag na-reach na yung 3.6 mga ka-solar, ay mag-i-start na yung capacity testing gaya ng nasabi ko kanina. Tapos mga ka-solar, itong ating battery na ito or itong cell natin na ito, ang original na rated capacity nito ay 90 amp hours, no? Or 90 AH. Ngayon, gusto nating malaman kung ilan pa yung capacity. Kung aabot pa ba ng 90 amp hours o hindi na. So, hintayin lang natin mga ka-solar na ito ay umabot sa itong CB na to ay umabot sa 3.6. Ayan, at mukhang malapit na. Malapit nang mag 3.6. Pagka nag 3.6 na ay titingnan natin dito sa graph. Ayan. So actually malapit na 3.6. So ito pag naabot na ito, itong line na ito, 3.6 na yan at ito ay bababa. Ayan, bababa ito para ayan, hintayin na natin, malapit na talaga. Ayan, pag bumaba yan, tapos na yung pag-charge natin and then mag-i-start na yan ng discharging. So sa ngayon ay ayan, malapit na 3.59 na, 3.591. So 0.009 na lang, 0.009 volts. Ayan, then automatic yan mag-i-start ng capacity testing by pag nag-discharge na. So hihintayin ulit natin na ma-reach pababa ng 2.5 para makita natin kung ilang ampere hours lang talaga. So ayan, sa ngayon ay mukhang na-reach na. Ayan, na-reach na niya yung 3.6, kaya bumababa na yung amperes. Ayan, nakikita nyo yung kulay red, yan ay amperahe. Ayun, at magmi-meet na ang voltage at amperes, yung blue voltage, yung red amperes. Ayan, so mag-i-start na tayo ng capacity testing. So check natin dito. Ayan, oh. So nakikita nyo mga ka-solar, bumababa na rin yung amperahe. Pag nag-zero out yan,
Yung 34 na yan, doon tayo mag-i-start ng capacity testing. So, na-reach na yung 3.6 volts. So, ayun mga ka-solar, balik tayo dito doon sa ating testing. At sa ngayon ay pababa na ito, no? Pababa na. So, ito na yung capacity testing. 40 amperes pa rin ginagamit natin at cut-off voltage ay nasa 2.5. Kanina, naabot yung 3.6 volts, kaya lang biglang drop. So, sa ngayon, nasa 3.2. Ayan, at pababa na ng pababa. So, hintayin natin yung 2.5 na cut-off voltage. At pag nahintay na natin yun, makikita natin dito sa bababa, ito. Diyan natin makikita yung ampere hours kung ilan ang capacity. So, ayan, nakalobo na. Lobong-lobo na. So, hintayin lang natin mga ka-solar. So ayan mga ka-solar, ayan, balik tayo sa capacity testing, ano. So sobrang ano talaga. Ayan, siguro may hangin na talaga to. Pag binuksan ko to, ayan, baka numipis pa. Pero balik tayo doon sa ating tester. Ayun, oops, tapos na. Ayan, bagsak na, 0 amperes na, at ang capacity ay 41.53. Mababa na nga, sobra, wala pang kalahati. Ayun, so 41.5. ayan yung capacity. Ayan, so tingnan natin kung ilang oras. Ayan, ayun, so 41.54 talaga. Apat siguro na piraso na ganito yung cells. Yan, baka gagawin ko na lang na pang 12 volts para sa ilaw. At least mayroon pang 41 ampere hours, halos kalahati pa. So ayun mga ka-solar, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, at usap tayo sa susunod na video. At ang inyong ka-solar, Solarens. Paalam!